Good morning mga kabahay. Ito, pakita ko lang nga pala sa inyo para makita rin ni sir. Dito nagpopondo nga pala yung tubig. Kasi, umulan dito kagabi. Kagabi, Dar? Malakas. Umulan daw na malakas dito kagabi. Tapos, Sabay ng ulan. yan, bali nasubukan na itong waterproofing natin dito. Ito, may nagpopondo sa part na to, tsaka banda roon. Meron din dito, ito yung sa may ibaba ng hagdanan. Pero, ang good news is wala na daw leak. Wala na daw nag-leak sa ibaba. Ayan. Pero ano lang naman to, minimal, konti lang to. Kaya itong patuyuin ng init ng araw hanggang mamaya. Ayan. Ang importante, wala na nag-leak dun sa ibaba. Kasi yung mga leak dito sa may slab na to, ay dun sa part ng mga box ng ng mga ilaw natin. Siyempre dun sa part na yun, medyo manipis na yung slab. Dun sa mga abang ng ilaw. Ayan. So, okay na rin. Subukan na yung ating flexiband dito. Successful naman. Okay, punta tayo sa baba. Tinatanggalan namin yung forma ng mga doon. Binuhusan kahapon. So, ito naman yung binuhusan natin kahapon. Tinatanggalan na namin ng forma para makapagpalitada kami sa ibaba. Tsaka dun sa loob niya. Ito, yung kapal nga pala ng slab natin dito is 2.5 inches yung kapal niya. Tapos yung may nagtatanong doon sa comment kagabi kung binakbak daw ba namin yung part ng tiles na to. Opo, syempre ay natin yan. Hindi natin siya pinatong sa tiles lang. Yung itong part ng nag-layout muna tayo, tapos nung naka-layout na tayo, yung part ng pag-aasintahan natin ng hollow blocks is grenine namin. Grenine namin yan. Tapos sininsil namin, pinalitaw namin yung original na flooring. From there, bumutas kami gamit yung barena. Tapos doon namin tinusok yung mga bakal namin. Lahat yan. Kasi hindi pwedeng ipatong mo lang dito. Kasi pag nakapatong lang dito at umangat yung tiles or magre-repair or papalitan yung tiles, sasama yan pagka pinatong lang. Kaya ito, nakakonekta to sa original na flooring. Tapos binakala namin. Ngayong araw magpapalitada na lang kami. Tsaka gagawin namin yung mga kantuan. Tapos ready to install na yung ating granite, yung ating white quartz. Ayos. Yan, dito naman sa labas, dodoble natin yung mga silicone nitong mga bintana. Yan, pumapasok din kasi daw yung tubig yan. Siguro sa kakatagalan, medyo umangat na yung mga silicone nila.
So yan, no, tapos na natin na plasteran to, napalitada, tapos nakanton na rin natin. Yan, pasensya na kayo sa quality ng video natin ngayon. Naiwan ko yung camera ko. Cellphone lang tong gamit natin. Ito yung slot para dun sa ating kitchen sink, itong stainless. So yan, sakto naman siya. Ito yung pinaka-island counter natin. Yan. Baba kami kilala. Tapos ito, kung makikita niya, naka-nosing yan, naka-offset yung wall natin ng, pag na-finish na mga 4 centimeters. Kaya tutuloy ganun. Ginawa namin yon para pagka kung sakaling magta-tiles pa, hindi siya flat dito. Para kung sakaling maglalagay pa kami ng design dito, tiles or yung para mga bricks or gagawa kami ng mga parang deco stone dyan, hindi kami lalagpas dun sa finish nung kanto ng granite. Yan. Tsaka maganda siyang tingnan pag naka-overlap siya. Meron siyang radius na sa paikot na mga 4 centimeters pag na-finish. Yan, okay na. Ganda na. Yan. Dito siguro, gagawa na lang to ng pinto ng cabinet. Tapos, mga shelves na lang yan. Ito yung sa ano natin. Gas range. Yan. Tapos, gagawa tayo ng outlet natin dito. Kasi maglalagay sila sir ng rep dito. Ito, naglagay na ako ng butas dito. Dito namin lusot yung connection ng outlet. Kukuha kami doon sa outlet sa ibaba. Yan. So, abangan nyo nga pala yung paglalagay natin ng ano nito. Yung pag-install nila ng quartz, yung white quartz. Yun, maganda yon pagka nailagay na yon. Pupuntahan ko yung mga nag-granite. Kausapin ko kailan nila pwedeng ilagay. Pero baka Lunes na yon kasi Sabado na bukas. Yan, so abangan nyo yon, maganda yon pagka papakita ko sa inyo paano yun nila yun install at saka i-polish. So hanggang dito muna yung vlog natin sa araw na to. Salamat ulit sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at saka paki-follow niyo ako sa aking Facebook. Paki-follow niyo ako sa aking Facebook page. Alright.